Oh, come on, Master Shifu. Let's start our training. Are you sure you're ready for this pose? Oh, come on. Very well. Let's begin our training. Ready? Oh, yeah. I told you. How about this one? Bring it on. What? And ito na nga ang toy na reviewin natin for today. This is the Jollibee Jolly Kiddie Meal Kung Fu Panda 4. Oh yeah! And to start, we have here 1, 2, 3, 4, 5 toys. So, i-check na natin isa-isa. First, we have here si Zen. And meron siya dito mga kasama accessories. We have here yung parang stand yata to. And may dalawang piraso dito ng parang wood. It looks like ito yung dapat magkadugtong ng ganyan. And then, meron pa tayo dito parang part din siguro nung pinaka-table niya. Yan. And then, para mabuo natin to, nalagay lang natin itong parang stand niya dito sa mga peg holes na to. And di naman kayo malilito kasi yung dalawa dito maliit and dalawa dito mas malaki. That means pag ganyan, yan, para mag-fit lang siya. Susunod, ang ilalagay natin dito is may mga parang square pegs din naman siya. Hindi siya square. Yan yung susundan nyo naman for this part. So that means itong mas maliit is dito sa part na to. And then this one, mas malaki dito naman sa part na to. So dito na tayo sa character ni Zen. Check muna natin yung details niya. Ayan, okay naman yung details niya dito. Here, maganda rin naman. Maganda yung pagkaka-paint. So mapapansin nyo dito kay Zen, meron siyang dalawang pegs din dyan. Which is, dito naman natin siya ilalagay. And then after nyan, ang pinaka-gimmick dito ni Zen is meron siyang parang switch dito sa likod niya. I-flip nyo lang yan para ma-break niya yung tape. Uy, galing! Nakita nyo? Next, we have here naman si Taoling. Pag naansupot natin si Taoling, ang kasama lang niya dito is itong stand niya na color black. Kung Fu Panda lang dyan na naka-emboss sa likod. Let's proceed na dito kay Taoling. Check natin details niya. Color gray din siya. Nakapikit siya talaga, no? Or wala yung isang mata. Meron dapat mata. According dito sa manual natin, ayan, o, ayan. O, dalawa yung mata niya, di ba? Pero dito sa atin, sa pinaka-toy natin, walang paint yung isang mata niya. So, it's either para siyang bulag or para siyang nakapikit. QC issues kaya to or talagang ganyan dapat. Hindi ko pa kasi napapanood yung movie as of the moment. Nakapikit na lang kunyari siya. Pero maganda yung texture niya dito. Para siya talaga mga bato-bato. Leopard naman siya. Ganda rin naman. Sayang lang talaga yung sa mata. And then, ang pinaka-gimmick niya is ilalagay lang natin dito si Taoling. And pag ganyan, yan. Meron siyang button dito sa likod. So, press lang natin yon. Then, wow! Washo! Washo! Yun yung pinaka-gagawin niya. Next, we have here naman the Chameleon. Wala nang ibang kasama na accessories dito si Chameleon. So, check na natin yung pinaka-details niya. Wherein, mukhang maganda yung details niya. Okay yung paint niya doon sa face niya. Even yung kanyang crown. And even yung damit niya. Bagay din naman sa kanya. Which is nice. Medyo maganda yung crown niya dyan. Okay, and then ang pinaka-gimmick lang dito ni the Chameleon is sa ilalim, meron siyang gulong dyan. So, pag inusog mo siya, kaganyan-ganyan siya. Parang nakakatakot. Next, we have here naman si Master Shifu. Dito kay Master Shifu, meron din siyang mga accessories dito. First, meron din siyang stand. Another accessories we have here, parang post na may hanging dito na parang vase. Sana lang, itong vase nila, iniba nila yung kulay. Either brown or darker shades ng gray para hindi siya mukhang isang buo lang. Para lang magkaroon ng distinction sana itong accessories niya. Let's move along dito kay Master Shifu. Ang ganda ng paint niya. Ang ganda rin ng details niya. Okay, parang may paint chip lang tayo doon. Yan. Okay. Yan ang details niya. Medyo rubberish ng konti si Master Shifu dito even sa paa niya. Okay, and then pinaka-gimmick lang niya, makikita nyo meron siyang dalawang pegs dyan and dito yan obviously. Ganun din, yung isa malaki and yung isa is maliit. Hanapin nyo na lang yung part na yon na may malaki
and yung isa is maliit. Okay, and then ang pinakagagawin lang niya is kailangan matamaan niya itong base na to. So, kailangan matamaan niya lang yan. Prehawakan natin yan. So, Master Shifu! Shifu! Ang lakas ni Master Shifu. Taoblat. And lastly, we have here si Po. And looks like si Po ang may pinakamarami accessories dito. First, dito muna tayo sa kanyang stand na may Kung Fu Panda logo din dyan. And then sa ilalim, ganyan lang yan. Susunod na accessories niya, meron tayo ditong parang bean bag or punch bag. Alam mo yun, yung parang mga toy na parang gumagalaw-galaw lang ng gano'n. Parang gano'n yung gustong i-represent na ito. Pero may mga details din siya, maganda. May mata dyan, and then may mga molds din naman, which is good. Yeah, may Kung Fu Panda pa na logo rin sa likod. Next, we have here yung nunchuck. Maiksi lang yung nunchuck niya. Isang kadena lang. Yung nunchuck niya. And hindi siya nabebend ha, bag yung ipipilit kasi baka masira lang. Let's proceed na dito sa ating main character na si Po. Check muna natin details niya. Maganda rin yung pagkaka-paint sa kanya. Yung face niya and yung eyes niya, okay naman. Di siya mukhang dulig. Ang napansin ko ngayon, parang dinagdagan na nila ng texture si Po. Kasi parang medyo furry na yung kaka-texture niya nila dito sa kanya. And shorts niya. Okay din naman. Maganda. Okay. So, ang pinaka-gimmick lang dito ni Po is meron siya ulit pegs dyan. Again, itong isa mas malaki and itong mas maliit. So, hanapin mo lang yung part na yun. Then, after nyan, itong kanyang nunchuck, ilalagay mo lang yan dyan sa kanyang kamay. Yan, pahawak lang natin sa kanyan. And then, mapapansin ninyo, dito sa likod, meron siyang si Kuya Will na pwede mong i-turn and gaganyan-ganyan yung kamay niya. Okay, pero ang pinaka-essence niyan is habang hawak niya yan, so itong kanyang dummy Po, ang gagawin lang niya is kailangan matamaan niya itong ating dummy Po. So, dito guys, kailangan nyo isiksik maigi ha. Kasi pag hindi nyo siniksik itong part na to, malalaglag lang pag inikot niya. So, ang pinakagagawin lang dito ni Po is kailangan matamaan niya itong kanyang dummy. Watcha! Oh, nice! Now, para sa height ng bawat isa dito, it's around mga 3 inches, mga 3.5. So, mga ganun ulit naglalaro yung mga height from 3 to 4 inches each. So, there you have it now guys. Ito na ang ating Jollibee Jolly Kiddie Meal Kung Fu Panda 4. What do you think of this whole set? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, this is much better release compared sa mga ibang nag-release ngayon. Well, finally, at least nagkaroon ulit tayo ng mga parang mga minifigure dito na mga toy characters. Ang nagustuhan ko kasi sa release na to, nag-include talaga sila ng mga different kind of accessories din. Mas maganda yung playability nila ngayon, which is magandang add-up talaga yon. Other than that, yung mga looks, manong bawat isa, maganda naman yung pagkaka-execute nila, walang duling, although, ito lang yung parang, till now, hindi ko alam kung talagang sadyang nakapikit lang siya or talagang nakalimutan lang lagyan ng paint yung kabilang mata niya. Pero so far, magaganda yung mga designs natin dito and parang display worthy din naman sila. Kung ayaw mo lang silang paglaruan, kung gusto mo lang silang i-display, maganda din naman eh. But again, yung isa sa mga magandang part ng buong set na to is yung playability nung bawat isa. For me, ang pinaka-favorite ko dito is yung kay Master Shifu. Kasi maganda yung pagkaka-design din sa kanya and gustong-gusto ko yung pinaka-accessories niya dito. How about you guys? Sino ang pinaka-gusto nyo sa buong set na to? Pareho ba tayo na si Master Shifu or si Po ang gusto ninyo? Please comment it down below and also kung sino na rin ang nabili nyo sa buong set na ito.